Hi guys! If you're planning to visit Avilon Zoo, ito ang guide, tips at mga pwede ninyong expect sa pagpasyal dito. Nagpunta kami last March 2 kasama ang aming baby, kaya sobrang sulit ang experience. Located ang Avilon Zoo sa Rodriguez, Rizal. Simple lang pumunta. Ginamit lang namin ng Google Maps at tinype namin Avilon Zoo. Accurate naman ang directions, kaya easy ang biyahe. Tips, para mas makamura kayo, kung bibili kayo ng ticket, online. Pumunta kami sa Klook and nakasave kami ng malaki. 1.8 lang for 4 ticket. That's 450 each. Dahil may promo silang buy 3 get 1 free. Lalagay ko yung link sa description at comment section para ma-avail nyo rin. Sobrang sulit yung promo sa Klook kasi 800 per head yan dito sa Avilon Zoo. Unang stop namin dito sa Avilon Zoo ay ang aquarium section. Pero bago ang lahat, quick info lang, alam nyo bang may total na 75 stations dito sa loob ng zoo? At kung gusto niyo ng exact numbers, 3,500 steps daw ang buong lakad. So yun, kung trip nyo mag-cardio habang nagtutour, ito yung best location para sa inyo. Kaya, make sure na magdala kayo ng comfy shoes, tubig, at extra energy lalo na kung may bit-bit kayong baby tulad namin. So balik tayo. First stop out of 75 stations ay ang aquarium. And napakadaming makulay talaga na isda. Para talaga siyang mini ocean park. Kahit walang aircon, actually malamig din sa area na to kasi may bubong, kaya perfect na pang warm up yung aquarium na to. Kung galing kayo sa biyahe, dito kayo pwedeng mag-cool down at chill bago pasukin yung mga susunod pang 74 stations. At kung may baby rin kayo nadala, this part is baby approved. Very calm, very visual, at tuwang-tuwa ang baby namin kasi marami siyang nakikitang isda. Sulit na agad sa aquarium pa lamang. Pero guys, this is just the beginning. Kung trip nyo i-explore ang buong Avilon, be ready. Kasi 74 stops pa ang kasunod. Ito si John Ray pag naging isda siya. Ano yung paborito ni Dom? Yun ang paborito niyo. Tapos makita natin si Google. Ayaw mo dyan? Saan mo gusto? Saan mo gusto? Buti niya kinakain yung mga kasama niya. Ang kinakain niya yun, yun yata yung pagkain niya. Hindi yun. Hindi. Kinakain niya meat eh. Ng baboy. Meron din ditong kantin, pero nung pumunta kami, konti lang yung nagtitinda, kaya bumili kami sa labas at meron din namang mga lamesa dito sa loob. Sunod na makikita natin yung mga Arapaima. Makikita natin yun sa parang lake na nakikita natin ngayon. Sa sobrang laki niya. Actually, ngayon lang ako nakakita ng Arapaima. Isa sa pinakamalalaking isda sa freshwater. And then after that, meron silang parang mini playground area dito. Dito kami nag-stop para makapagpahinga sandali. May mga benches din dito. So, pwede kayong umupo, uminom ng tubig. Ang maganda rito, shaded yung area, hindi mainit, so okay sa mga bata. And kung may dalang snacks or tubig, safe din mag-stop dito para painumin si baby or mag-snack break. Okay, papunta na kami sa crocodile area. Parang nasa jungle ka talaga. Makakapal yung mga puno, tahimik, tapos may mga kakaibang tunog ng hayop sa paligid. Habang papunta kami sa crocodile area, ramdam mo agad yung ambience. Parang nasa jungle ka talaga. Makakapal yung mga puno, may mga hanging vines, at kung makikinig ka, may mga huni ng ibon at hayop sa paligid. At anytime, parang may lalabas na wild animal sa gilid. Pero don't worry, safe dito guys. Konti pa, maaamoy mo na ang tubig ng crocodile area. Kuya, wag mo akong gugulatin yung cellphone mo. Awa ko ah.
Nakita niya? Nakita mo? Nandito na tayo sa next stop natin. Mga buhaya. Pero huwag kang mag-alala. Huwag kang kabahan. Hindi ito yung sa EDSA. Legit na crocodiles to. Chararat. Ang lalapad at ang lalaki ng mga buhaya dito. Safe naman yung viewing area. May railings, kaya kahit malapit, hindi ka kakabahan. Pero syempre, bantay pa rin lalo na kung meron tayong dalang bata. Yung area nila medyo swampy. May tubig, may mga bato, natural na natural. Kita mo talaga na inaalagaan sila. Next stop namin is yung different kind of birds and ostrich. Super lively and perfect for photos. Simento siya na kibig sa kahoy. Simento. Maabot ka niyan dyan. Sinadya siya simento. Tapos kunyari biggest bird yan. Ilang taon na nagab nito? Kinakain mo dyan. Kinakain. Ayun, nagkakalikahan. Ito yung leopard na isa sa big cats na paborito ko. Pero di tulad ng inaasahan kong fierce, ito naglalaro lang sa fence. Parang pusa lang sa bahay, pero mas malaki. Next stop is yung giraffe. Pero under renovation pa yung area nila, kaya yung ulo pa lang yung una mo talagang makikita. Kailangan mo pang lumapit para makita mo yung buong katawan niya. May option ka rin para pakainin siya, 100 pesos lang. Tapos bibigyan ka ng bundle ng leaves. Kami, syempre, sinubukan namin. Ang saya lalo na kay baby. Nagulat siya nung lumapit yung ulo ng giraffe. Isa to sa mga fun parts ng zoo na kahit adult ka, matutuwa ka pa rin. I mean, ilang beses ka ba makakakita ng giraffe sa buhay mo? Sunod naming nadaanan mga monkey. At hindi lang basta monkey, may white monkey pa. Oo, puti. Parang galing sa ibang bansa. May mga moment na parang nagpe-perform sila. Yung tipong sabay-sabay umakyat tapos biglang tatambling. Kaya kung dadaan kayo dito, huwag nyo madaliin. Ang daming nakakatuwang eksena. Next up, Black Panther. Solid ang presence, tahimik pero ang lakas ng dating. Kung fan ka ng Marvel, sigurado mapapa-Wakanda forever ka dito. Si baby, titig na titig lang. Siguro, iniisip niya, laking daga na ito. Ito na ang orangutan. Pero hindi basta-basta guys. Nandudura. Oo, hindi ka nagkakamali. May atake siya. Sa'yo siya galit rin eh. Bakit daw kasi walang strap yung damit mo? Nainggit siya. Lahat gusto siyang makita, pero may halong kaba. Meron din ditong hipo at pwede nyo rin siyang pakainin. Magsabi lang kayo doon sa bantay, worth 100 pesos. Nanggaling na po ba kayo? Kasi yung iba po kasi... Dumidiretso ka. Sinundan namin yung... May snake dito to. Ayun nga po yun. Hindi naman nag-aabang na talaga siya doon. Intrusive thoughts, ano, yung ganun mo yan. Ayaw na niya? Ayaw mo na? Hintay niya na. Magaling! Galing naman ni Hana. Klaping na, klaping! Nag-iintay siya ng pagkain. Dapat pala hati silang dalawa. Ano siya? Ba't madalas ang ano niya? Ganyan din siya, Nay. Ganyan din siya. Baby siya. Baby siya. Baby lang siya? Meron din makikita ang baboy ramo. May capybara. At meron ding bull. Yun pala. Meron ding separate area para doon sa mga malalaking turtle. Ano ang movie niya? Meron ding separate area para sa mga malalaking ibon katulad nito. Pagdating namin sa peacock area, ayun, nagpakitang gilas. Biglang binuka yung buntot. Si baby titig na titig din.
Kasi ang rare din kasi makakita ng peacock na ganun ka-active. Kung makachamba kayo ng ganito, swerte din kayo. Hindi kasi palagi nagpapakita ng ganun. Pakiramdam ko, sinabay niya talaga para sa vlog eh. Sinisipan. Marami din kayong makikitang mga reptiles dito, guys. Next up, snake area. Tahimik yung lugar, pero iba yung presence ng mga ahas. May maliliit, may sobrang haba, may makukulay. Pero lahat sila nakakatensyon pag tumitig sa'yo. May part din na sobrang lapit mo na sa salamin. So kung may phobia ka sa ahas, mag-ready ka mentally. Pero kung trip mong makita sila up close, solid experience to. Ito na guys, panghuling experience namin dito sa Avilon Zoo. Nagpa-picture kami with a real snake. As in, totoong ahas sa balikat. Sa una, kabado ka talaga, pero once na nasa balikat mo na, parang mapapaisip ka, okay lang pala, hindi naman siya gumagalaw masyado. Kung plano nyo bumisita sa Avilon Zoo, highly recommended. Lalo na kung may bata kayong kasama. Bring the essentials, stroller, extra water, snacks, pamunas, at syempre payong or sombrero. Sa pros and cons naman tayo. Sa pros, malinis ang zoo, well-maintained yung mga animals, maraming shade, sobrang dami ng animals. Kid-friendly din siya. Sa cons naman, medyo mahaba ang lakad, so consider natin yung mga elders natin kasama. Wala masyadong food stall sa loob, so mas okay kung may baon. Pero overall, sobrang sulit ng experience. Ang dami naming natutunan at ang saya ni Baby sa bawat station. So, thank you for watching guys. Don't forget to like and share kung nakatulong sa inyo.